Oh, ito, balita naman si Orly Gutesa. Diyos ko naman to si Orly Gutesa. Oh, dito na tayo kay Orly Gutesa. Ito si Orly Gutesa, mga bossing, ha. Ito yung kauna-unahang whistleblower na nagbigay ng patunay doon sa sinasabi ni Zaldico. Kasi ang unang naglabas ng video si Zaldico. So sinabi ni Zaldico, bibigay siya ng ganito, ganito, ganyan. Oh, sabi ni Zaldico, ganito, ganyan. Oy, thank you very much kay Seabots. Para kahit anino di kita. Gabi ha. Gabi mo gusto makita si Sendanya. Gagi, pag nakita mo sa gabi, tumakbo ka na. Tanginan niyan. Buti pag umaga makikita mo, may iwasan mo. Pag gabi mo nakita yun, hindi mo maiwasan yun, baka himatayin ka. Oh, so ito, si Orly Gutesa, naglabas siya ng kanyang mga statement na siya daw ay dating Actually, nauna si Orly, Siya daw yung dating nagdi-deliver ng maleta. Sinabi niya, alam niya yung mga address. Lahat. Ito matindi, Sabi niya, ang nag-utos daw sa kanya at ang gumawa ng testimonya niya, si Mike Defensor at saka si Marcoleta. Detalyado man yung affidavit niya. 'Di ba? Sa sobrang detalyado ng affidavit niya, putyang inang niyan, tinanggal siya bilang witness. Tapos halos ikulong pa siya. Kinuha siya ng DOJ, kinasuhan siya ng kung ano-ano. Sa sobrang accurate nung kanyang testimonya. Dito sa address na to, natanggap ni ganito, ganyan, doon ako pumupunta sa condominium, ganito. Lahat ng mga address na yun, totoo. Paano malalaman ni Mike Defensor yun? Paano malalaman ni Marcoleta yung mga addresses na mga pinuntahan niya, kung sino yung mga tao na dinideliveran niya, kung sino? Paano malalaman ni Defensor yun? Malalaman mo lang yun kung meron ka talagang personal experience doon sa pangyayari ng pagdi-deliver ng pera, kanino mo dinideliver, sino tumatawag sa'yo, may GC kami, madami kami. O ngayon, sinasabi ni Orly Gutesa na ginawa lang daw niya yun kasi napilitan siya. Kasi pinangakuan daw siya ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta ng 150 million. Laking pera nun. Oo, laking pera nun. So bumaliktad siya at sinabi nga niya na gawa-gawa lang daw niya yun. Gawa-gawa, sobrang detalyado. Siguro kung halimbawa katulad nung kay Rene, yung alias Rene, na yung binayaran di umano ni Risa Ontiveros. O kung katulad nung kay alias Rene, yung pag-recant ni alias Rene, talagang nilagyan niya ng mga detalye kung ano yung bakit siya nanira, bakit niya siniraan si pastor, nakalagay yung detalye, maniniwala ka. Pero ito kay Gutesa, bigla na lang after how many months? Halos 1 taon na wala itong tao na ito. Paglabas, putyang ina, manas na. Hindi mo alam kung pinahirapan siya o tumaba na siya dahil sa sarap ng buhay niya. Biglang lalabas siya ngayon, tapos sasabihin niya na hindi totoo yung mga sinasabi ko, ganito, ganyan. May video pa, may audio recording pa si Mike Defensor na sinasabi nito ni Gutesa na pinabago sa kanya ng DOJ ba? O pinabago sa kanya yung kanyang statement. Sinasabi niya mismo sa asawa niya, kinukwento niya mismo sa asawa niya, ni-record yun. So paano tayo maniniwala? Sinong gagong maniniwala dito sa Gutesa na ito na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya nun? At si Marcoleta at saka si Mike Defensor ay pinangakuan siya, babayaran siya para sirain sino? Si Martin Romualdez? Walang hiya na yan. O panoorin natin itong balita na to. Dinamay niya pa si Guanzon. Pumalag ang kampo ni Mike Defensor sa pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa sa flood control scandal. Iginiit kasi ni Gutesa na pinilit lang siya ni Defensor at Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Gutesa sina Marcoleta at Defensor ang may pakana umano ng kwentong pagde-deliver ng mali-mali Tingnan nyo to. ng pera kay Defensor ang Tingnan nyo yung itsura niya. Ikumpara niyo yung itsura niya ngayon sa itsura niya noon. Hindi pa to, halos, wala pang 1 taon to. Yung flood control, controversy. Yung lumabas siya, wala pang 1 taon yan. Tingnan mo yung itsura niya ngayon sa itsura niya noon. Yung itsura niya noon, snappy siya, fit, maayos, matapang. Sabi pa nga niya, hindi ko kailangan ng proteksyon ng Senado. Kaya kong proteksyonan yung sarili ko. Tingnan niyo yung itsura niya ngayon. Stress na stress. Tumanda. Kaya ngayon, hindi mo alam kung pinapaso ba ito, binubugbog kasi namamagay yung muka. Anong ginawa niyo kay Gutesa? Putang inang yan. Hindi niyo sana pinalabas. Kasi hindi naman na interesado yung mga tao sa kanyang testimonya eh. Hindi na interesado. Bakit? Meron nang pumalit sa kanya 14 eh. May pumalit na sa kanyang 18. So ngayon, yung 14 nadagdagan pa daw ng 3. So kasi, 18, nabawasan ng 4. Yung 14 na naging 17.
So napalitan naman na yung mga nagsasabi ng katotohanan diyan sa mga pagnanakaw ng mga congressman na yan, nila Erwin Tulfo, nila ganito, nila ganyan. Oh, so eto na si Bossing, tingnan mo yung tsura. So sana hindi niyo na pinalabas si Guteza. Ang tanga niyo naman. Gagawa na lang kayo ng kasinungalingan pa. Hindi niyo na sana pinalabas kasi hindi na siya hinahanap ng tao eh. Hindi na siya hinahanap ng tao. But since wala na silang makumbinse, mula dito sa 14 na natitira na mga Marines, wala na silang makumbinse na babaliktad, madadagdag pa dun sa 4 na na corrupt nila. Kaya inilabas na nila to. Ang problema, hindi mainteresado tao. Ang ina mo, Gutesa, wala kang bayad. Kupal ka. Phoebe Tolentino, mabuhay ka. Greetings from Taiwan. Oh, Jelay Chua, tsaka yung sino pa mga kasama mo dyan sa trabaho, mabuhay kayo. Galingan nyo magtrabaho para sa mga pamilya nyo. Oh, di ba? Walang hiya na yan. Ay pakana, umano, ng kwentong pagde-deliver ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayaw pa nga raw sumunod dyan ni Guteza noon. Ang kaso, Lord Johnny, napilitan daw siya dahil sa takot at promise na pera. Pakinggan natin yan. Mantakin mo. 100 mahigit. Yung mga bodyguard ni Zaldico. Bakit ikaw napili? Ulul! Ikaw ang lumapit. Ikaw napili. Sinimulan nga ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former. Nakita mo, may binabasa. May binabasa eh. Butang ina niyan. Maniniwala ka sa gagong ganyan. May binabasa. Samantalang yung affidavit niya doon sa Maynila. Ay, sa Maynila, sa Senado. Halos sa ulo niya talaga. Ito aamin lang siya na hindi totoo yung mga sinabi niya sa Senado. At binayaran at pinangakuan lang siya na babayaran siya. Binabasa niya pa. Sana man lang, katulad ni alias Rene na binayaran ni Risa Ontiveros, sana man lang ikinukwento mo nang wala kang binabasa. Kahit na putol-putol, dahil inaayos mo yung yung isip mo, pero dapat wala kang binabasa kung totoo. Pero the fact na binabasa mo, puta script yan. Kanino galing script na yan? At magkano binayad sa'yo? Kung di ka ba naman tanga, boss, akala mo babayaran ka ng mga yan? Kababayaran yan. Ang mga kawatan yan, mga magnanakaw yan. Makasarili yan. Mga mga sindikato yan eh. Sa tingin mo, babayaran ka nila? Diyan ka nagkamali. Putya ka na, sinira mo ang buhay mo, pati pamilya mo. Dahil dyan sa ginawa mo. Congressman Mike, nasabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos si Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Nag-promise ng kasa, educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Pero may iba pang pangalan na dinawit si Guteza. Kasama sa bago niyang salaysay si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pinakontak daw sa kanya si Guanzon para raw tumulong mag-revise ng salaysay. Pero banat ni Guanzon, sinungaling daw tong si Guteza. May isang biglang pumuntak sa akin na galing sa opisina ni Senator Marcoleta na nagsasabi, bibigyan ako ng numero ni Atty. Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng affidavit. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and maniniwala ba sa Guteza na mag-aabogado ako para sa'yo? No comment pa silang Marcoleta at Defensor na parehong nakakulong. Ay, magko-comment pa sila, nakakulong nga. Pero nakakatawa, no? Nakakatawa, no? Kasi si Guanzon, putang ina yun. Nadamay pa si Guanzon. Yari ka ngayon. Hindi papayag yan si Guanzon na sirain mo yung kanyang, yung kanyang pangalan, neck mo. Putang ina, Guteza, dinamihan mo yung kaaway mo. Ewan ko kung anong plano nila kay Guanzon. Masyado na rin masakit kasi si Guanzon, eh. Masyado na siyang makati. Kaya siguro gusto na rin siya patahimikin netong mga kawatan sa gobyerno, eh. Palagay ko si Guanzon baka kasuhan din yan. Antayin ninyo. Plunder, pero sabi ng abogado ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio may pumilit daw kay Guteza na bumaligtad. This is nothing new. It does not come as a surprise. Magre-recant yung mga yan. This is part of the harassment and intimidation. This has become a pattern under the present administration. Kung talagang bumaligtad si Guteza, noon pa sana siya nagsalita. Masyado nang late, masyado nang matagal. Wala maniniwala sa kanya. May maniniwala siguro sa kanya kung mga after 1 week, ganyan.
nag-recant siya, hindi ka na ng konsensya niya. Pero, how many months? Bago mo nilabas yung recantation mo, bobo. Tang inatanga, sayang. Bayani ka na sana ng bayang Pilipinas, boss. Bayani ka na. Eto, katulad to, may nilabas si Baligod. May inilabas ding picture ngayon si Atty. Ayan si Baligod Sergeant Orly Gutesa was involved in the delivery of cash in suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Saldico. Siya yan, Pucha ka na. Ano yan, bellboy ka? Gutesa? Bellboy yarn. Sa hotel ka ba nagtatrabaho? Pucha kinang yan. Hindi naman. Saan mo dadalhin yung mga maleta na yan? Wala, hindi nyo matatakasan to. Besides, sabi nga ni Harry Roque, yung yung mga, sa korte, dahil alam nila na yung mga testigo, pwedeng takutin, pwedeng i-bribe. Kapag nag-recant ka ng iyong mga sinabi sa korte, Rudels Gaya, salamat sa'yo. Kapag nag-recant ka, ang iniisip lagi ng korte, kung ano yung unang sinabi mo, mas may weight yun. Walang weight yung pangalawang sinabi mo. Bakit? Kasi pwedeng nabayaran ka, na-pressure ka, natakot ka, kaya ka bumabaliktad. Yun. So, yun ang sabi niya. Hindi daw ino-honor ng korte, actually, yung pangalawang testimonya mo. Pero, ayun nga, wala pa naman sa korte ito. Lahat man ito, propaganda lang. Sa media lumabas. Kasi kung talagang nagsasabi ng totoo itong ogag na ito, di sana, idinimanda niya yung mga involved na mga tao dito, di ba? Pero hindi, sa media lumabas. Pag sa media lumabas, lalong-lalo na sa mainstream, alam natin, nakabalbalan yan. Kagagawan ni na naman yan. Ni Martin Romualdez na naman yan para hindi siya madiin. Di ba? Ni Vito Baligo, siya yung abogado nung nagpakilalang 18 bagmaniko na ilan sa kanila ay bumaliktad na rin. Sa picture, kita si Gutesa nakasama ang mga maleta. Sangkot daw siya sa paghahatid ng mali-maletang pera. Sabi naman ng ombudsman, hindi na bago yung mga ganyang pagbaliktad. Tinawag pa nila yung classic pressure tactic. Pero hindi raw yan magiging hadlang para sa ikakaso nila kay Romualdez. Lalo't meron daw silang 28 witnesses laban sa kaniya. Pero itinanggi naman ng kampo ni Romualdez ang haka-hakang siya ang nagpabaligtad kay Gutesa. Sino pala? Si Lacson? Si Erwin Tulfo? Sino pala kung hindi ikaw? Ikaw lang naman yung itinuturo na itong tao na ito. Wala namang ibang tinuturo si Gutesa kundi ikaw Sino magpapabaliktad sa kanya? Konsensya niya? Konsensya yan. Di ba? Ikaw man sinasabi niya, nag-deliver ako sa bahay niya, sa Forbes Park. Nalaman nga na bahay mo yun dahil kay Orly Gutesa so sino pa? Yung si Bongbong Marcos, nilalaglag ka na nga ni Bongbong. Alam nga na nagpabaligtad sa kanya si Inday Sara. Si Inday na naman ang sisihin ninyo diyan. Doon naman sa 28 na witnesses laban sa kanya. Hindi pa raw yan nababasa ng kanyang kampo. Pero muli nilang giniit, wala raw solid evidence na mag-uugnay kay Romualdez at sa bilyong-bilyong pisong kickback sa flood control projects. Wala man lang forensic evidence or... Ito na naman tayo sa forensic evidence. Tanga na kay Inday Sara nga, walang forensic evidence Pero may impeachment ngayon Ako naman, naniniwala ako na hindi si Martin Romualdez ang mastermind. Naniniwala ako. Pero kasangkot siya. Hindi pa pwedeng hindi. Gago lang ang maniniwala na si Saldico ang mastermind. Hindi rin si Saldico mastermind. Si Saldico, pinili nila yan dahil bobo yan. Pinili nila yan na gawin yung mga katarantaduhan nila para meron silang plausible deniability. Hindi ako yan. Wala akong kanalaman dyan. Wala akong mga pirma dyan. Wala akong ganito dyan. Si Saldico lahat. Si Saldico may mga video na putsang ina. Ang utos ng hari di mababali. Ang naniniwala akong mastermind dito, yung Malacanang talaga. Bakit? Lahat ng yan may approval. Maaaring yung idea nang galing kay Romualdez at saka kay Saldico, nang galing kay Romualdez yung idea, tapos sinabi ni Saldico na possible yung idea ni Romualdez, ang approver sino? Because hindi magiging successful yung trabaho ng dalawang ogag na ito, si Romualdez at saka itong si Saldico, kung walang mataas na backer o pinakamalupit na signatory. Kung wala si Bongbong Marcos, hindi magiging successful yung ginawang kabulastugan nitong dalawang to. So, alam niya yan. Siya ang pumirma ng budget, yung mga insertions dyan, allocables lahat, pirmado yan ng presidente. Therefore,
May alam ang presidente. Again, the president is the head of state. Head of state. Tandaan ninyo, si Inday Sara sa impeachment, head of agency siya. Kahit naman hindi siya ang SDO, pero siya yung ini-impeach ngayon. Kasi siya ang may hawak ng ahensya. O, si Bongbong, siya ang may hawak ng buong Pilipinas. So lahat ng nangyayari ngayon sa buong Pilipinas, ang may kasalanan, yung pinuno. Tama? Yung approver, yung pumipirma, yung nagpapasa nung hindi magiging batas ang ang ginawang binalangkas na batas ng Congress at ng Senate, hindi yan magiging ganap na batas kung hindi pipirmahan at babudgetan ng presidente. So siya ang huling may say. So kung lumusot yang lahat ng yan, dahil pinirmahan ng presidente. So pwedeng si Bongbong ang hindi nag-isip ng mga ito, pero the fact na pinayagan niya itong dalawang ito na gawin ang mga bagay na ito at pinirmahan niya pa, sangkot siya dyan. So kung merong dayong dapat sisihin, 3 tao lang. Zaldico, Romualdez, tsaka si Bongbong. Wala nang iba. Sila lang. Putsang ina, pinsan mo, yung house speaker, tapos sasabihin mo, wala kang alam dito. Ulul. Hindi nyo maloloko taong bayan. Object, documentary evidence linking the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka unreliable. In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso. Sabi naman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga noon sa flood control scandal, ang ombudsman na raw ang bahala sa pagbaliktad ni Guteza. Ang pinaka-fast way to hold this Ito na yung gago. Ito na yung nakatanggap ng maleta. Ito pa isang kupal, galit sa Bisaya. Oy, mga Bisaya, sino mga Bisaya dito? Galit sa inyo to si Erwin Tulfo. Galit na galit sa inyo si Erwin Tulfo. Ayaw niya sa Bisaya, pero Bisaya yan. officials accountable, ombudsman na. Tingnan mo, take the cases po yung mga ilang na napakulong na ng ombudsman ng mga opisyal. Mabilis po. Tanga. Talaga to si Erwin Tulfo, halatang halata eh. Unang-una sa lahat, trabaho ng Senado ang mag-imbestiga in aid of legislation at magrekomenda ng mga kakasuhan kapag in the event ng investigation ninyo may nakita kayong umlubabag sa batas. Kaya nga may Blue Ribbon Committee. Merong Senate Blue Ribbon Committee, ang trabaho nun is imbestigahan yung mga kawani ng gobyerno na lumabag sa kanilang mandato. Nangurakot. Putang ina, tinanggap mo yung Senate Blue Ribbon Committee, mag-imbestiga ka, magtrabaho ka. Committee mo yun na habulin ang lahat ng mga lumalabag na mga opisyalis ng gobyerno na nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kung lahat na lang ibabato mo kay Boying Rimulya, wala nang Senate Blue Ribbon Committee. Buwagin na yung Senate Blue Ribbon Committee. Tarantado. Diba? Trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee yan Kung lahat yan, iaasa mo na kay Boying, putsang ina, doon ka na rin lahat na ng trabaho mo, ibigay mo sa kanya. I-abolish na natin yung Blue Ribbon Committee ng Senado. Diba? Tanga ka pala Trabaho nyo yan Etong pag-recount kaya na tong star witness, ano kaya magiging impact nito sa flood control projects? Magiging malaki? Wala nang impact yan. Hindi nakakagatin ng taong bayan yung mga pinagsasabi ni Orly Gutesa na yan. Wala na yan. Hindi niya na yan na kumbaga wala nang epekto yan. Hindi na yung kakagatin ng tao, hindi na paniniwalaan ng tao. Masyado nang matagal. Maling-mali sabi ko nga maling-mali na yung ginawa nyo dito. Okay na nga hindi lumalabas si Gutesa. Sana hindi nyo na lang din nilabas. Ang nakakatakot lang nito, masyado na rin matagal na nawala si Zaldico. Kaya expect ninyo, one of these days, ang Zaldico, lalabas yan, magre-recant din yan. Magre-recant yung Zaldico, pustahan tayo. Sasabihin nyo na, na-pressure lang ako. Na hindi totoo lahat ng mga sinabi ko. Palagi ko naabot na nila si Zaldico Naabot na nila yan. Matatandaan niyo may mga opisyalis sila ng gobyerno pinadala sa Europe nung nahuli si Zaldico. Ano na yun? Naabot na nila yan. Ako hindi na ako magugulat kung pati itong 14 na Marines na ito, baka meron pang ilan dyan na baka bumaliktad. Matindi pressure mga bossing, matindi pressure. Grabe.
Buhay ang kapalit. Oh, ito Zaldi ko, one of these days, magugulat ka na lang. Hindi na ako nagugulat. Pero kayo, magugulat na lang kayo. Lalabas yan. Tapos, sasabihin niya na, wala akong, lahat ng mga sinabi ko, ng mga nakaraan, ay walang katotohanan yun. Nautusan lang ako ni Marcoleta. Yun naman. Kaya yung case, so, hihina. Yung Blue Ribbon, kakasabi nga lang ni Senator Erwin, bibitawan nila yung sa flood control investigation. Oo, parang Moira lang yan. Pinapaubayan na nila sa ombudsman. So, dahil ombudsman yan, hindi natin alam kung ikakalakas ba yan, ikakahina ba yan. Alala ko, classic yung testimonya ni Goteza noon. I'm sure nandoon ka noon. Yes, I was about, sige, go. Yung Natagdagan ko yan. may binabasang, kumbaga, at Affidavit. nakahandang tesimonya to si Goteza. Surprise witness supposedly nila Marcoleta. At nung nag-adlib ng konti, pinagalitan pa ni Marcoleta na. Basahin mo na lang kasi. Sana pala pinlay natin yun. Pero alam mo, Lord Johnny, maganda rin pag-usapan. Gaano Kasi nabasa na ni Marcoleta yung kanyang affidavit na na tawag diyan yung notarized. Nabasa na ni Marcoleta. Kaya niya sinasabi, nabasahin mo lahat, wag kang lumagtaw. Hindi yun coaching. Oo. Siyempre, habang binabasa niya, sinusundan din ni Marcoleta, teka, iba na yung binabasa mo eh. Doon ka lang sa lahatin mo. Yan yung affidavit mo eh, lahatin mo. Iba yung nasa akin, iba yung binabasa mo eh. Ganun lang naman yun. Walang hiya kayo. Walang hiya talaga kayo. makabigat? Sabi mo, makakahina ba, makakalakas ba? Kano nga makabigat yung testimonya din talaga ni Gutesa nung kumara siya sa Blue Ribbon? Actually, siya talaga yung nag-link directly. Nung wala pa yung 18 bagman siya talaga yung unang nag-link directly nung flood control kay dating Speaker Martin Romualdez kasi siya yung una talagang nagsabi na Actually, kaya lumabas yung 18 na Marines, kaya lumabas yung mga yon dahil kay Orly Gutesa. Sinimulan ni Orly Gutesa, siya yung unang lumabas. May GC man yan sila. Kaya sumunod itong 18. Ano nag-utos dyan? Wala naman pakinabang si Defensor. Bakit? Walang pakinabang si Defensor dyan eh. Kasi hindi naman siya tumatakbo sa posisyon. Wala naman siya kikitain dito. Kung halimbawa man, makulong ito sila Romualdez, ano naman ang benepisyo niya? Gagastos ako ng ganung kalaki? Para sa mga yan? Bakit? Hindi ba? hatid siya ng mali-maletang pera kay Zaldico at kay Romualdez. So kung tutusin, medyo malaki yung binitawan niyang testimonya doon. So, ay bagay din yung nirecant nga niya. Hindi naka-indicate kung magkano yung halaga na in-offer sa kanya supposedly, pero kasama daw dyan ang scholarship ng anak niya. Oo, pero ang motivasyon, ano ba yung motivasyon niya para sa pag-recant? Scholarship ng anak? Pag sundalo ka, yung mga anak mo, scholar na yan. Ano ka ba? Scholar ako ng lolo ko. Yung lolo ko, veterano, pibaw. Scholar man ako ng lolo ko. Kasama, may mga scholarship man yung mga anak niyan. May mga kasama yan sa benepisyo ng mga sundalo. Kayo naman. Kinakabahan na raw siya para sa buhay. Tsaka kung may balak tumakbo si Defensor, hindi niya kailangan ng exposure sa flood control. True. Kasi maganda na exposure ni flood ni Mike Defensor sa sa ABS-CBN 'di ba? Yung franchise ng ABS-CBN, silang dalawa ni Marcoleta. Malabo, walang pakinabang si si Mike Defensor dito. Kung meron man, salot pa nga itong pinagagawa ni Mike Defensor dahil nakulong pa siya Kasi same day pala siyang nawala. Matagal siya nawala kasi same day na nag-testify pala kasi daw siya. Oo. Paglabas nawalan agad siya ng escort at sabi niya, pinapirma raw siya ni Marcoleta na parang pinatapos na yung Actually, nag-message ako sa camp. Naniwala ka naman. Tanga ka na lang pag naniwala ka dyan. Bobo ka na lang pag naniwala ka dyan. Diyos ko po. Walang hiya naman. Ayan, anak po ako ng isang sundalo. Scholar po kami magkakapatid dahil sa ama naming sundalo. Scholar man ang anak ng mga sundalo, lalo na pag nag-retire ka. Ano ka ba? Tatangan nyo. Lolokohin nyo pa kami. Ang inang niya, sinong gagong maniniwala rito sa mga ganitong sa mga ganitong balita, Diyos mio. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama pa
halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa